Tapos na naman ang isang gabing puro cellphone. At ngayon may ride nga pala tayo. Dahil off natin, ngiting aso muna at almusal muna bago ang ating ride out. At ito nga pala yung destination natin. Start tayo dito sa Chungli, then punta tayo sa 405 triangulation point sa Dadong Mountain. And then rektahin natin punta dun sa route B natin na Tagu Mountain Trail Park. And then uwi na tayo ng Chungli kung saan tayo nanggaling. Ayun, 62 kilometers yan with ahon-ahons, kaya ihanda na natin ating sarili. Bago nga pala yung gloves. Yeah, ride out na, 7:30 AM. At dahil day off natin ngayon, maglo-long ride tayo. At ito ang part 5 ng ating Tarub series. At bago ang lahat, ako nga pala si Tarub, ang inyong rider of the day. Ito na nga pala yung magiging longest ride ko simula nung una ko nagbisikleta dito sa Taiwan. Masyadong risky yung sitwasyon ko ngayon dahil wala pa akong tulog, galing ako sa trabaho. At ayan, tirik na tirik pa yung araw. Namiss ko rin mag-gym talaga. Mula nung na-obsess ako dito sa pagbabike na to, nakakalimutan ko na magbisita sa gym. Pero kahit pa paano, once a week nakakapag-gym pa ako. I-train ko yung upper body ko. Yung lower body ko naman, after a few months na pagbabike, napapansin ko yung progress niya, yung nakakabuo ako ng lean muscle, mga legs ko, sa calves. Kaya kahit pa paano, whole body na hihit natin. And after that warming up padjak, eto na tayo, hasabak na tayo sa mga ahonan na to. At dahil napakalayo pa ng destination natin at 2 bundok pa yon, so chill muna yung padjak natin dito. Huwag muna nating ibigay yung ating best. Kapakapain muna natin yung gear na sasapat sa mga ahon na to. At syempre, huwag mong kakalimutan i-enjoy yung view. Diba? Yun yung pinunta natin dito eh. At dahan-dahan lang muna. At nung medyo pumalo nung mabilis yung heartbeat natin, nagpahinga muna tayo. Napakahalaga ng pahinga, guys. Kung mahalaga yung training, mas doble ang halaga ng pahinga. At kung paano mo gagamitin yung energy mo, kung paano mo siya i-divide. Ano yung gradient nito? Padirata ito. Luckily hindi dito daan natin. Dito tayo. Di ko na din sinubukan. Masasayang lang enerhiya ko doon. Talaga namang ang kukunat ng ahon dito. At after nung ahon na yun, eto na naman tayo. Unlimited ahon na to. Pero malapit na to dun sa peak natin, sa triangulation point. At may nakapagsabi nga sa akin na meron nga to ditong isang napakalupit na ahon. At yun daw yung last part. Katutukot nito. Manipis. At ito nga yung mga oras na akala ko eto na yung last part. At warm up pa lang pala yun. Eto na pala siya. Hindi ko alam yung gradient niya ito. Pero talagang napakatigas. Min! At eto na yung bubungad sa'yo sa taas. Napakaganda. Meron pa! Oh! Tingnan nyo naman. Tanggal ang pagod. Tanggal daw eh. At eto guys yung address niya. Type nyo lang yun sa Google Map. Dito yan sa Taiwan na. Nagpahinga lang ako ng konti rito. Dahil meron pa tayong route B na tatahakin. So in-enjoy ko muna yung view. At talagang nakaka-stand talaga. Talaga.
And after ng pahingang yon at water break, balik road na ulit tayo. So this time, galing tayo dun kanina sa kaliwa. And then, di na naman tayo dadaan sa kanan dahil ibang ruta naman yung pupuntahan natin. Hindi muna tayo uwi, may route B pa tayo. At dahil hindi naman tayo familiar dun sa route na to, in-enjoy ko muna yung view at napakaganda talaga ng daan. At syempre, pagod na rin tayo, kaya save muna tayo ng energy. Video ng konti at di mo na mamalayan, nakahabaan ng road na to, paangat pala. Kunting paahon pala to. At ramdam na ramdam ko na yung pagod at sobrang init ng mga oras na to. Pahinga muna. Layo pa tayo. Puro pahon na to. Padala nga pala ng rock rock. Kahapon lang dumating. Rock. Pero binayara ko. Sa Shopee. Assuming ka, may wala pa nga 1K yung followers mo. Sino mag-i-sponsor sa'yo? Ulaga. Lusong din. Diyos ko. Ito pa oh. Woohoo! Baba pala. Yun, meron po. Dito kaya pabalik na ito? Utik na yan. Huwag naman sana. After ng Luzon guys, ayun ang bumungad. Kung talaga may kaligayahan, may kapalit na kalungkutan. Sadya naman. Sa part na to, nalalambot na ako guys. Gutom na. Although marami naman tayong tubig, 2 bottles yung dala natin. At sa papunta nga dun sa aking destination sa Route B, nakita ko tong isang magandang view dito kaya sinaitripan ko muna. Konting video, pictures. Saglit lang at talagang napakainit din dito. Open kasi. Pero ang ganda talaga dito. Kala ko nga private property. Di naman pala. At after nun, umahon na ulit tayo. Guys, dito sa part na to, puro ahon na to. Wala na dong recover. Talagang aahunin mo para lang makapunta ka sa route B mo. At ang isa pang magandang nangyari dito, nakakita tayo ng sapot na gagamba, napakalaki. Dati nating libangan to years back in the Philippines. Mga panahong napakabata pa natin. At kung nakikita nyo yan, sa video maliit lang pero kinuha ko siya at napakalaki talaga. Hindi ko alam kung anong lahi ng gagamba to pero parang ito yung gagambang Aussie na tinatawag nila, yung Australian. Pero bakit nandito sa Taiwan? Walang sinabi yung laki ng 50 NT dito kung sasama mo yung mga galamay. At syempre after ng pictorial niya, binalik ko na din. Anin naman natin yan. Tsaka alam ko mangingitlog yan sa laki ng tiyan. So another babies niya, hinayaan na lang natin. And back to the road tayo. Dahil napakalapit na natin at puro ahon na naman to. At sa konti pang pagtsatsaga na yan, mararating mo na tong pinaka-marker ng mountain na to. At nandito na tayo sa ating Route B, ng Dagu Mountain. Hindi ko magawang magpahinga dito, sobrang init. Kaya nag-take na lang ako ng konting pictures for memories ba. So after nun, habang pauwi na ako, meron pala dito sa kaliwa na magandang view ng mga flowers. Nadaan ako siya kanina pero hindi ko siya napansin sa sobrang pagod at init. Napansin ko isang uri lang siya ng flowers pero napakaganda niyang pagmasdan lalo na sa personal. Pero napakainit talaga. Wala akong makitang spot dito na pwede kong pagpahingahan. Kaya naisipan ko na lang guys na ituloy na lang yung pag-jack hanggang sa pag-uwi ko. And see you mga katarob sa ating next Tarob series.
At lagi niyong tatandaan na maraming way para maging masaya ang pagbibisikleta. Marami man kayo o mag-isa, marami ding paraan para magawa mo ang mga ito. At bisikleta ang napili kong sakyan upang masaksihan ang kagandahan ng mundo.